Nagising ako nang tumunog ang aking alarm clock. Senyales na kailangan ko nang magluto ng hapunan. Tumagilid ako upang tingnan si Kim. Nagrigodo ng aking puso. Payapa siyang natutulog at ang kanyang braso ay nakayakap pa rin sa akin. I bit my lower lip. It's my first time to stare at him this close, giving me some time to appreciate his features. He got thick eyebrows and pointed nose. Both suit his face perfectly. It looks like God took the time to create him. Ang gwapo niya. Bumaba ang aking tingin sa labi niyang bahagyang nakaawang. I already had a knowledge of what those lips taste like, and they just don't taste like heaven. They also have the power to take you to heaven. I pouted. Kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip ko. Puro kahalayan pa. Napailing ako at inayos ang takbo ng aking utak. Kanina akala ko nananaginip lang ako. This is my first time to cuddle with him. Hindi ako makapaniwala hanggang ngayon. A lot of times, I wonder what it would feel like to cuddle with him. Now I know. Masarap pala sa pakiramdam. Bakit niya kaya ako hinila upang yakapin? Surely it does nothing with romantic stuff. Maybe he just needs heat. Napangiti ako ng mapakla. Right, body heat. There's my answer. Dahan-dahan kong tinanggal ang kanyang braso na nakayakap sa akin. He stirred but didn't wake up. Pumunta ako sa kusina para magluto ng sinabawang isda para sa aming dalawa ni Kim. Umupo ako sa kusina at tumingin sa kawalan. I wasn't able to finish the presentation because of what Kim did. I let out a sigh. Ipinatong ko ang aking baba sa aking kamay. Alam niya kaya ang pinagagawa niya kanina? Is he aware that he pulled me into hug? May mga nabasa kasi ako na minsan hindi raw alam ng mga nilalagnat ang pinagagawa nila. I don't know how true is that pero may mga ganyan daw talagang tao. Posible rin kayang ganun din si Kim? I know how he hates me. So why would he pull me into a hug? Muli akong napailing. Again, body heat. He needed it and that's the reason why. Bakit pa ba ako naghahanap ng sagot kung klarong-klaro naman ang sagot? What? Dahil ba sa kaloob-looban ko? Umaasa akong may nararamdaman siya para sa akin? Napangiwi ako at mapaklang natawa. Imposible. Pinapaasa ko lang ang sarili ko. Tumayo ako nang mapansing luto na ang kanin at ang sinabawang isda. Inihain ko naman ito sa Pyrex at kumuha ng isang maliit na bowl para kay Kim. Nilagyan ko iyon ng sabaw at isang hiwa ng isda. Bringing his food with me, I went back to the living room and placed his food on the table. Kinuha ko ang kanyang bimpo at lumapit sa kanya. Ginising ko naman siya at kaagad siyang nagising. Kumunot ang kanyang noo nang makita akong nakatunghay sa kanya. I hope he couldn't hear my heart breathing loudly against my chest. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. I'm really doomed. Kain na. Saad ko at tinulungan siyang umupo but then he stopped me. Kumunot ang aking noo at magtatanong pa sana nang bigla siyang umupo. Tumaas ang aking kilay. Seems like his strength is getting back. Happiness surged through my heart at that thought. My food, he commanded. Napangisi ako. The cold Kim is back. I prefer him this way. Kapag kasi umaakto siyang kakaiba, nalilito ang puso ko eh. Ayoko. Alam ko naman kasing imposibleng mahalin niya ako. I tucked my hair behind my ear and I bent down to get his food. Binigay ko naman yun sa kanya at agad niya yung tinanggap. I placed my hand on his forehead. Ramdam kong natigilan siya saglit bago nagpatuloy. Napangiti ako nang maramdamang hindi na siya gaano kainit. Bumaba ng lagnat mo. But still, you shouldn't work tomorrow. Baka mabinat ka. I told him. Kita ko ang kanyang pagsimangot bago humigop ng sabaw. Don't boss me around. Masungit niyang saad na ikinataas ko ng kilay. Wow, attitude. Siya na nga ang inalagaan. Hindi ko itinago sa kanya ang aking ines. Nagsasabi lang naman ang totoo. Ano, gusto mong mabinat ka tas lagnatin ulit? Akala ko ba gusto mong magtrabaho? Then do something para gumaling ka. Nagsasabi lang naman ako kung ano ang ikakabuti para sa'yo. I'm not bossing you around. I snorted. Kita kong umangat ang sulok ng kanyang labi nang marinig ang aking sinabi. Mas lalo akong nainis. Ano? Is there something funny with what I said? Wala naman, diba? Sarap upakan ng loko. Okay. You won. I won't go to work tomorrow. I breathed out a sigh of relief. Mabuti naman at nagkaintindihan na kami. Kapag magmamatigas pa siya, kukurutin ko talaga siya sa singit. I observed him. Seems like he can already handle himself perfectly well. Inilabas ko sa medicine kit ang BioFlu at iwinagayway sa harap ng kanyang muka. Dumako naman ang kanyang tingin doon. Take this after you eat. Kakain na ako. Saad ko sa kanya bago tumalikod. Bigla akong nakaramdam ng gutom.
Wait! I stopped on my tracks when Kim called my attention. Nilingon ko siya. I gave him a skeptical look. May kailangan pa ba siya? What? Sinuri ko siyang mabuti. May kung anong emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko mapangalanan pero saglit lang yun. Kaagad din iyong nawala. His eyes turned cold again. Nagbaba siya ng tingin. Tiningnan niya ang mga kagamitan sa mesa bago ako tiningnan muli. Yan lang ba ang iinumin ko? Tukoy niya sa BioFlu. I nodded at him. Akala ko may sasabihin pa siya pero nakatingin lang siya sa akin na para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi-sabi. Problema niya. Kim? I called his attention. He just shook his head and turned his attention to his food again. Di na siya muling nagsalita pa. Hindi ko alam kung para saan ang pag-iling niya. Para sa akin o para sa aking sarili? He seemed dazed. Siguro epekto lang yun ng lagnat. Tumalikod na ako at saka pumunta sa kusina. Pagtalikod ko, narinig ko ang pag-andar ng TV. Napangiwi ako nang makaramdam ng pananakit ng aking katawan. Shucks, mukhang lalagnatin din yata ako. Baka kaya pinatabi ako ni Kim sa kanya upang lagnatin din ako. Pero di naman siya siguro ganun kasama. Humigop ako ng mainit na sabaw. Ramdam ko ang pagkapit nun sa aking lalamunan na nagbigay sa akin ng kakaibang ginhawa. Gusto ko tuloy magpakulo ng luya para sa akin. Napahawak ako sa aking dibdib nang napaubo ako. The moment I coughed, my head hurt. Muli akong napangiwi. Na, isang BioFlu lang yan, okay na siguro to. Mabilis kong tinapos ang aking pagkain at nang matapos na ako sa paghuhugas, pinuntahan ko si Kim. Nakahiga na siya at may bimpo na nakapatong sa kanyang noo. His eyes are turned towards the TV. Ang kanyang pinagkainan ay nasa mesa. Kinuha ko naman iyon pati na ang BioFlu. Kita ko pa sa gilid ng aking mga mata na sinusundan niya ang bawat galaw ko. I pretend I didn't notice his stares and turned my back to leave. Uminom muna ako ng BioFlu bago hinugasan ang pinagkainan ni Kim. Napatakip ako sa aking bibig nang kumawala ang ubo mula ron. My head throbbed. Napasinghot ako. Shucks, ito na nga bang sinasabi ko? I still have to take care of Kim. I can't get sick. Napahawak ako sa aking ulo na pumipikit sa sakit. Muntik ko nang mabitawan ng Pyrex kung hindi lang ako naging alerto. Mabilis kong tinapos ang aking paghuhugas at saka pinuntahan si Kim. I sat in front of his laptop. Hindi ko natapos ang presentation. I informed him while his eyes are still stuck on his laptop screen. I did a short press on the power button at kaagad bumungad sa akin ang presentation na ginawa ko kanina. Why not? Tanong niya pa. Muntik na akong mapairap nang marinig ang kanyang sinabi. He's seriously asking me about that. I turned a set of lazy eyes towards him. Because you pulled me into a hug and let me sleep beside you. Kita ko pa ang gulat sa kanyang mga mata. So he didn't remember? I did. Hindi makapaniwala niya pang saad. Hindi na lang ako muling nagsalita at muling ibinaling ang aking atensyon sa kanyang laptop. 5 topics. Tapos ko na sana to kanina kung hindi niya lang yon ginawa. Isa pa, hindi sana ako sisinatin. Muli akong napaubo at napasinghot. Ano, hindi umepekto ang BioFlu? Scam? Kita kong napatingin si Kim sa akin pero hindi siya nagsalita. Muli siyang tumingin sa kanyang pinapanood. As always, he really doesn't care if I get sick. Ha, ang swerte niya sa akin. Ang malas ko sa kanya. Finish that tomorrow, Sophie. He told me. Saglit akong napatingin sa kanya pero nakatutok lang ang kanyang mga mata sa TV. I stopped what I did and rested my head. Napahilot ako sa aking ulo na sumasakit. Sumasakit din ang aking lalamunan. Shit, I need to drink a lot of water. Tumayo ako at pumunta sa kusina. Kumuha rin ako ng jar katulad ng kay Kim at pinuno ko ito ng tubig bago bumalik sa sala. Kim was sitting on the couch para bang magaling na siya. Ang bilis naman. Kaya siguro ganyan kasi nalipat na sa akin ang sakit niya. Hindi ko naman hiniling na mailipat sa akin. Sadyang malas lang talaga ako kay Kim. What movie should we watch? Tanong niya. My eyes widened. Did I really hear him right? We will watch a movie together? Hindi ako nagsalita at nakatitig lang ako sa kanya. Binalingan niya naman ako ng tingin. Come on, Sophie. Let's watch a movie. He went on. His words cleared the fog of confusion in my mind. I really did hear him right. Alin kaya sonor soup at sinabawang isda ang nakapagpaganyan sa kanya? Anything basta thriller. Saad ko na lang. Pilit pinapakalmang puso kong nagre-regudo na naman. I breathed out to slowly calm myself. Afraid he will hear my raging heart. Shucks, ano ba yan? It was as if he's asking me to go out on a date. I snorted. Bakit ba ganito na naman ang pag-iisip ko? Shucks.
Thriller, huh? He said as if he said it to himself. A glint of amusement flashed in his eyes. Nag-iwas na lang ako ng tingin at tinuon ang aking atensyon sa TV. Muli akong uminom ng tubig upang hindi ako tuluyang lagnatin. Noon kapag lalagnatin ako, bioflow at maraming tubig lang talaga ang solusyon. I wasn't able to do this when I got sick because Kim took me harshly. Hindi ko kasi kayang maglakad noon. Isa pa, there's nothing I can do to lessen my fever. Lalo na't internal wounds na ang usapan. I sighed and shook my head. Hindi ko na dapat iniisip yun but I couldn't help it. That made me realize that Kim won't really care if I get hurt or not. Gumawi ang aking tingin sa kanya. I need to guard my heart from him. I shouldn't tell him about what I feel. If I do, there's a big chance that he will hurt me more. Hindi ko na pinansin ang panakanakang sulyap ni Kim sa akin. I don't know why he's acting like that. He doesn't speak, but his eyes shows a lot of emotion. Emotions that stirred something inside me. Ano bang nangyayari sa kanya? Nagangat ako ng tingin at kaagad siyang umiwas. Kumunat ang aking noo. Epekto ba to ng lagnat niya? Para kasing nababahala siya na ewan. I can't read his mind. Seeing how he acts makes me want to become a psychic so I could read his thoughts. Ano kayang bumabagabag sa isip niya? Tungkol ba yun sa akin or sa trabaho niya? You told me you're done with the presentation, right? He asked while his eyes are still fixated on the television. I nodded. Kumawala naman ang buntong hininga mula sa kanya. Can you please hand me my laptop? I'll check. He stated, turning his eyes on me this time. Agad ko namang sinunod ang kanyang sinabi. He opened his laptop and checked the presentation that I made. Sa gilid ng aking mata, kita ko ang kanyang pagtango-tango. Wala na akong naiintindihan sa pinapanood ko. Last night, we watched thriller movies. Tapos ngayon na naman. Hindi ko alam kung ano ang trip niya. Kinuha ko ang aking jar at uminom doon. Luckily, hindi na ako tuluyang nilagnat kagabi. Sinat lang hanggang ngayon. I can still manage perfectly well. Napaubo ako at napasinghot. Okay, di pala perfect well. Well lang. Hindi naman kasi ganun kasama ang pakiramdam ko. Sana di lalala. Although nasanay na akong walang mag-aalaga sa akin kapag may trangkaso ako. Ang hirap pa rin. Great! Komento ni Kim habang ang mata ay nakatutok pa rin sa laptop. Akong napangiti nang marinig ang kanyang sinabi. Well, ako pa ba? Char! Hindi ko na lang siya pinansin na tinuon ang atensyon sa pinapanood. We're watching Tunnel, a Korean film. Tungkol sa isang lalaking natrap sa tunnel. He will die. Kim stated at the sight of the survivor's water. Napasimangot ako. Parati na lang siyang ganyan. Wala pa nga tas pinapatay niya na kaagad. Anyway, thanks for this, Sophie. I turned to look at him. Nakaturo siya sa laptop. Tinanguan ko lang siya at nag-iwas ng tingin. My heart kicked at his compliment, and he awakened the butterflies inside my stomach. Bumuga ako ng hangin at kinalma ang aking sarili. Dumako ang aking tingin sa orasan. Malapit nang mag-lunch time. Tiningnan ko naman si Kim. Anong gusto mong kainin? Magluluto ako. Tanong ko sa kanya. Tiningnan niya lang ako saglit at parang may kung ano na naman sa kanyang mga mata. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Anything, you decide. Wala rin naman akong allergies. He informed me. Good then. Tumuyo ako mula sa aking kinauupuan. Napahawak ako sa armrest nang biglang umikot ang aking mundo. Tanginang sinat to. Buti sinat lang. Sasakalin ko talaga si Kim kapag tuluyan akong nilagnat dahil alam kong hindi naman niya ako aalagaan. Pipikit-pikit ako habang tinungo ang kusina at pilit ininda ang sakit ng aking ulo. Shucks naman, nahihilo ako. Ang sarap humilata sa kama buong araw at magpahinga. Tinampal-tampal ko ang aking ulo habang nagluluto. Barado pa minsan ang ilong ko na kinangiwi ko. Shucks, I need water. Mabilis akong uminom ng tubig at umupo muna. Nakaramdam na ako ng pagod sa kakatayo. Isang lata ng corned beef at San Marino lang ang niluto ko. I know I need to steer it occasionally pero pahinga muna ako, mga 1 minute lang. Muli akong tumayo sa aking kinauupuan nang may tumapik sa aking balikat. It was Kim and is looking at the foods I'm cooking. Inuna ko muna ang corned beef. I gave him a skeptical look. Bakit siya nandito? Ako na. Just stay there in the living room. Saan niya na ikinangiwi ko? Seryoso siya? Para namang nabasa niya ang iniisip ko dahil inirapan niya ako. Of course, I know how to cook canned goods. He proudly said. Sus, parang corned beef at San Marino lang eh. Proud na proud ka agad? Tumalikod na lang ako at hindi na nagsalita pa nang may mapagtanto. Nanlaki ang aking mga mata tiningnan si Kim na nakatalikod sa akin. What the?
Anong pumasok sa isip niya at siyang magluluto? Saka okay lang siya? While looking at his back, the urge to poke his cheek just to check if it's real or not shot through me. Totoo ba talaga to? Bakit kaya? Baka trip niya lang magluto. Hindi ko na lang masyadong pinagod ang utak ko. I decided to turn around and went back to the sofa. Pilit kong iwinawaglit sa aking isipan na siyang nag-volunteer na magluluto pero hindi ko talaga kaya. Nasisense niya ba na may lagnat ako? I yawned and rubbed my eyes. Bigla akong inantok dahil sa bigat ng aking ulo. Lunch is served. Rinig kong sigaw niya mula sa kusina. Bigla akong nagising sa kanyang sinabi at kumalam ang aking tiyan. Later, after kumain ni Kim. Ayaw niya kasing makasabay ako sa pagkain eh. Baka ano pang sabihin niya kapag pumunta ako ron. Bigla siyang lumabas mula sa kusina. Kunot ang kanyang noo habang nakatingin sa akin na para bang nagtataka. Ano na naman? Bakit ganyan siya makatingin sa akin? I said lunch is served. He repeated as if he's asking me to comprehend his words. Narinig ko naman ang sinabi niya. Tapos share niya lang? Okay, then eat. I replied. Mas lalo siyang napasimangot dahil sa aking sinabi. Hindi ko na rin mapigilan na hindi mapasimangot. Ano bang gusto niyang mangyari? Ipaghanda ko pa siya ng utensils? Juice? Coffee? Ano? What are you saying? Join me. Nanlaki ang aking mga mata at umawang ang aking mga labi. My ear suddenly rang at what he said. Parang nabingi ako at napakapit ako ng mahigpit sa armrest. Probably kung nakatayo ako, kanina pa ako napaupo. He wants me to join him? Anong espiritu ang sumapi sa kanya at naging ganito siya? Are you sure? Paninigurado ko pa. I licked my lower lip. Baka kasi mali lang ako ng pandinig. Why wouldn't I be? Come here. Kaagad niya akong tinalikuran. Biglang may anong kiliti akong naramdaman sa aking tiyan habang inaalala ang kanyang sinabi. Does he really want me to do so? Tumayo ako at dahan-dahang naglakad patungong kusina. Lutang pa rin ako sa kanyang sinabi. First time siyang nagiya na sabayan ko siya sa pagkain. Shucks, anong nangyayari kay Kim Lord? Hindi naman siguro siya nag-ibang anyo, di ba? The changes are so sudden and they're making me so confused. Baka may pinaplano siyang masama para sa akin. Di naman siguro. I sighed and shook my head. Suddenly, the idea of us eating together made me feel jittery. Pagdating ko roon, nakaupo na si Kim. Itinago ko ang aking gulat nang makita ang dalawang set ng utensils sa mesa. One for me and one for him. I gulped. Are you just gonna stand up there? Napatingin ako kay Kim. Nagsasandok na siya ng kanin at nilagay ito sa kanyang plato. Uupo na sana ako nang mapansin kong nilagyan niya ang aking plato. I let out a small gasp. Okay, what is happening? Hindi ko na napigilan at sinundot ko si Kim sa pisngi. Siya ba talaga to? Baka kasi si Jessie at nakita ko lang ang mukha ni Kim sa kanya. Putik, baliw na kung isipin yun pero shucks. Mukhang nababaliw na talaga ako dahil sa mga pinagagagawa ni Kim. What did you do that for? His eyes is shining in amusement as he looks at me. Para bang aliw na aliw siya sa ginawa kong pagsundot sa kanya. Hindi pa rin ako nagsalita at parang tangang nakatitig lang sa kanya. Wala naman kami sa Bohol, and his parents are not even here. Baka may CCTV dito sa bahay at minomonitor kami ng parents niya kaya siguro ganito siya makaakto. Sit Sophie. Napakurap ako nang tinawag niya ang aking pangalan. Nagsimula na siyang kumain. Mas lalo yata akong nabaliw ngayon. Umupo ako sa kanyang tapat at saka kinuha ang aking utensils. I started to eat. Panaka-naka pa akong sumulyap sa kanya. Ganyan ba talaga siya kapag kakagaling lang sa lagnat? Sana araw-araw na lang siyang lagnatin. You keep on staring at me. May I ask why? Natigilan ako nang bigla siyang magsalita. So he noticed my glances. Nagangat ako ng tingin. He's drinking water while looking at me. I gulped. Why does he look so hot? At bakit ganito na naman ang takbo ng isip ko? I shook my head as a response to his question. Naninibago lang. Mahina akong saad. Kita kong kumunot ang kanyang noo pero hindi ko na yun pinansin. Nagbaba ako ng tingin at nagpatuloy sa pagkain. Naninibago? Saan? Muntik na akong mapabugan ng hangin. What? Nagmamaang-maangan pa ba siya? Alam niya naman kung gaano niya ako nasakta noon sa pinagagagawa niya. O baka playing victim siya. Napanguso ako at napailing. Basta. Pinili ko na lang na huwag sagutin ang tanong niya. Baka may masabi pa siya at magiging magulo lang. Nauntog yata ang ulo ng loko at nagkaroon ng amnesia. Char. Habang kumakain, questions about why he is acting like this are swirling in my mind.
Hindi ko pa rin mahanap ang posibleng rason kung bakit siya naging ganito. Hindi matatahimik ang aking isip. Maybe, this is his way of saying thank you for reducing his workloads and for taking care of him while he's sick. Sa isiping yun, parang naliwanagan ako. Ganun nga siguro ang dahilan. Shucks, ang dami kong tanong na gustong itanong sa kanya, pero nahihiya akong itanong. Hindi ako handa sa maaari niyang isagot. Sophie, are you listening? Napakurap ako nang tinawag ni Kim ang aking atensyon. Nagangat ako ng tingin at kumunot ang aking noo. Kanina pa ba siya may sinasabi sa akin? Hindi ko narinig. What? I responded. Matagal niya akong tinitigan na para bang sinusuri ako. You look bothered. Anong nasa isip mo? Kumain siya habang nakatingin sa akin. Kanina niya pa ba ako tinitingnan? Sasabihin ko kaya kung ano ang nasa isip ko tungkol sa mga inaakto niya ngayon? Gumapang ang kaba sa aking dibdib. Ayoko. Natatakot ako sa maaari niyang isagot. Work lang. Wika ko pero parang hindi siya naniniwala sa isinagot ko. Nakatitig pa rin siya sa akin. It was as if he's waiting for me to tell the truth. I sighed and looked at him in the eyes. Seriously, Kim, why are you doing this? Hindi ko na napigilan at nilabas ko na ang saloobin ko. He gave me a questioning look. What do you mean? This, you cook for me and you even put a food on my plate. You let me join you sa pagkain. It's confusing me. Wika ko. May bikig na namuo sa aking lalamunan at patindi ng patindi ang aking kaba. Ano kaya ang isasagot niya? He smiled at me. Napakurap ako. Did he just smile? This is my way of saying thank you. Of course, I know how to reciprocate. He let out a light chuckle and continued eating. Napatangu-tangu na lang ako. Sabi na nga ba? Sana talaga araw-araw na lang siyang lagnatin para everybody happy. Hoy! Alam mo yung tita ko, nag-talk tungkol sa company nila. Yung isang branch ng ER, need daw ng Filipino secretary yung boss because he's working on a new project, which involves Filipino customers. Ayun, gusto yata ng boss nila na ito ang mag-adjust. Filipinos can speak English fluently daw. Pagkukwento ni Isha, kapwa kami napatingin ni Van sa kanya. Bigla kaming naintriga sa kanyang sinabi. Saang country? Tanong ko at saka humigop ng sabaw. Contracted ba? Pagpapatuloy ko pa. Kumain muna si Isha at tumigil ng ilang sandali na para bang nag-iisip. Nanlaki ang kanyang mga mata sa tuwa na para bang may naalalang maganda. Contracted. 6 months. Guess kung saang country. Ang makakahula may kiss sa akin. Ew! Ani Van at napangiwi pa. Hinampas naman siya ni Isha sa balikat na ikinatawa ko. May pa-iw-iw ka pa riyan. Pinanlakihan pa siya ni Isha ng mga mata. Hindi ko nalang pinansin ang bangayan nila at iniisip kung anong country. Napanguso ako. Australia? Panguhula ko. Napasimangot naman si Isha at umiling-iling. Mali, basta matutuwa ka. Ani pa at may bahid ang galak sa kanyang boses. May kung anong sumipa sa aking dibdib. Posible kaya? Binundol ng emosyon ng aking dibdib. I cleared my throat. Switzerland? I responded almost breathlessly. Pumalakpak naman si Isha at nanlaki ang aking mga mata. Tumindi ang emosyon sa aking dibdib. I suddenly feel adrenaline rush through my veins. Switzerland in 6 months. The fare is free. Dream place mo, Sophie. Niyugyug pa ni Van ang aking braso. Hindi pa rin ako makapagsalita at parang naumid ang aking dila. May gustong kumawala na tili sa aking lalamunan na hindi ko mapakawalan. Shucks, Switzerland. Hinga, Sophie. Natatawang ani ni Isha na ikinakurap ko. Ang Chavez pa rin ang nag-manage. Yung branch nila sa Swiss. Hindi ba pinaalam ni Habi mo sa'yo ang tungkol dyan? Napangiwi ako nang marinig ang sinabi ni Isha. Habi? Ew. Ang cringe pakinggan. Hindi ko na lang siya sinita. Baka kasi may mapansin pa siya. I shook my head. Hindi eh. Baka kay Miss Flor niya sinabi but on the other hand, I doubt that. Alam niya naman na hindi sila nagpapa-exchange kapag hindi pa umabot ng more than 5 months ang work experience sa ER. Mahabang paliwanag ko na ikinatango nila. So that only means na ako ang capable at pwedeng-pwede sa posisyong iyon. Or maybe, they already plan to send someone pero sa different lang na branch. Try to convince Sir Kim. Baka pagbigyan ka. Ani ni Vanna tuminom sa kanyang soda. Napaisip ako sa kanyang sinabi. Kim will surely agree, won't he? I mean, alam ko namang hindi niya ako gustong makita. Maybe he will see that as a way to send me out for 6 months. In our situation, I will be the one who will benefit the most.
Bumaba ang aking tingin sa mga daliri kong nakapalibot sa aking soda. Kita kong nanginginig ang mga ito, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa excitement. Naiisip ko ang aking sarili sa Switzerland. I've been wanting to go there. Ang payapa at calming kasi tignan. I want to see that sight in person. I want to see the horizon stretch across the green fields. Nai-imagine ko pa lang? Parang ang sarap ng mag-teleport. Uy, mukhang excited oh. Tudyo ni Isha sa akin na ikinangiti ko. I just can't help it. My dream is within my reach already. Isiniksik ko sa aking utak na kailangan kong sabihin kay Kim ang tungkol dyan. Sana naman pagbigyan niya ako. I swear I'll do good. Well, I always do good. Pagkatapos naming kumain, nagmamadali akong pumunta sa executive elevator at pinindot ang top floor. I hope Kim is there. Sana rin, kinain niya yung binigay kong pagkain para sa kanya. Pagkarating ko sa opisina, kumunot ang aking noo nang makitang hindi kinain ni Kim ang pagkain. Nakatitig lang siya ron. When I shut the door, his gaze turned towards me. Muntik na akong mapaatras nang makita ang lamig doon. May nagawa ba akong mali? Bumaba ang aking tingin sa pagkain. Hindi niya ba nagustuhan ang binili ko? What's the matter? Dapat ba akong bumili ng bago? I said referring to the food. Hindi niya talaga kasi yun ginalaw, as in walang bawas. The food is great, but my wife is not here to join me. Saad niya na ikinalaki ng aking mga mata. What does he mean by that? Tumawa siya ng mapakla. Nakakawalang gana. I waited for you. My heart started to beat erratically. He was waiting for me? Nagbaba ako ng tingin. I didn't ask you to wait for me. I said in a low voice. At isa pa, nasanay na ako na hindi tayo parati magkasabay sa pagkain. You surely know that, right? Ikaw pa nga ang nagsabi na ayaw mo kong makasabay sa pagkain. I looked at him. Kita kong natigilan siya nang marinig ang aking sinabi. Tama naman ako eh. Matagal kaming nagkatitigan. Hindi ko binabawi ang aking tingin at wala akong balak na gawin yun. Later on, he sighed and stood up. Hindi niya pa rin binabawi ang kanyang tingin sa akin habang naglalakad siya palapit sa akin. Mas lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Anong binabalak niyang gawin? Huminto siya sa tapat ko. Using his right hand, he caressed my left cheek. Napasinghap ako sa kanyang ginawa. Nahigit ko ang aking hininga. Ano na naman to? His thumb swept across my cheek. Muntik na akong mapapikit at parang gusto kong maiyak. It's too gentle, and it felt too light. Wala pa ring mababakas na emosyon sa kanyang mga mata habang ginagawa niya yon. A warm feeling shot through my eyes. Things changed, Sophie, he whispered. Enough for me to hear it. My forehead knotted. Change? What does he mean by that? I still don't have any idea about these changes, but I'm starting to like them. He went on. Mas lalo akong naguluhan. Ano ba ang tinutukoy niya? Wala akong maget sa kanyang mga sinabi. Magsasalita na sana ako nang biglang bumaba ang kanyang mukha. He captured my lips with his. Napapikit ako. He didn't move his lips for a moment. Nanatili lang kaming nakaganon. Then, his lips began to move. Ramdam ko ang pagdadalawang isip niya pati na rin ang pagkalito. Kung para saan yun, hindi ko alam. Wala akong sagot. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya sa mga oras na to. Isa lang ang alam ko. Habang hinahalikan niya ako ngayon, siya lang ang laman ng isip at puso ko. Wala nang iba. His hands went into my nape and angled my head, deepening our kiss. Napayakap ako sa kanyang katawan at ramdam ko ang paghapit niya papalapit sa akin. Different emotions exploded inside me. We broke apart. Isinandal niya ang aming noo at kita kong nakapikit siya. Our chests are heavily up and down because of the hot kiss that we shared earlier. Napalunok ako. Our breaths are synchronizing at amoy ko ang kanyang mint mouthwash. Saka ko lang naalala na hindi pa pala siya kumain. I pushed him gently. Nagmulat naman siya ng mga mata tumingin sa akin. I licked my lower lip and cleared my throat. Hindi pa rin kumakalma ang aking puso. You need to eat, Kim, I said, almost stuttering. Napalunok ako. I suddenly feel uncomfortable under his gaze. Bigla niyang niyapos ang aking bewang gamit ang dalawa niyang braso at hinapit ako papalapit sa kanya. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat at napatukod ang aking mga palad sa malapad niyang dibdib. Muling nagwala ang aking puso dahil sa kanyang ginawa. Shucks. Hindi ba pwedeng ikaw na lang kainin ko? He gently said. Umawang ang aking labi at hinampas ko siya sa dibdib. Ano bang pinagsasabi niya? Ang loko ng dibdib.
We're at work, Kim. Huwag kang magbiro ng ganyan. Sita ko sa kanya at napatingin sa tray na may lamang pagkain. For sure nagugutom na siya. You need to eat first. So I can eat you later? Napairap ako nang marinig ang kanyang sinabi. Ang kulit. Hindi naman siya ganito noon. Kim, seryoso na kasi. I tiredly said. He chuckled and caressed my back. Para bang sinusuyo niya ako. Natigilan ako. Okay. Hindi na kita kukulitin. Natatawang ani niya at nagtanim ng halik sa aking sintido. My eyes widened like a flying saucer. Gumapang ang kiliti sa aking katawan. He said things are changing. Ito ba ang ibig niyang sabihin? If he loves these changes, so do I. Ito na yata ang tinutukoy niya. Pinakawalan niya naman ako at saka tumalikod. I suddenly feel empty. Parang gusto ko na lang makulong sa bisig niya buong araw. Ang halay. Ipinilig ko ang aking ulo. Join me, he stated while looking at me. I breathed in and out, trying to calm my heart. Tinapik ko naman ang aking tiyan at umiling. I informed him. He just shrugged and continued eating. I took that as a sign to go back to my desk pero muli niya akong tinawag. Nilingon ko naman siya. Just stay here. Tinapik niya ang kanyang kandungan at may ngisi sa kanyang mga labi. I rolled my eyes heavenward. Behave, Chavez, I said with authority, making him chuckle. Napangiti na lang ako at naiiling na tinungo ang aking desk. Kinagat ko ang aking pangibabang labi. So this is what it feels like to joke around with Kim? Feels great. I am supposed to do something, pero para lang akong tangang nakatitig sa laptop ko. I could see my reflection on the black laptop screen. My eyes are glowing and I look like I bloom. Shucks, ito na yata ang epekto ng mga pinagagawa at pinagsasabi ni Kim. Hinawakan ko ang magkabila kong pisngi at ramdam ko ang pag-iinit ng mga ito. I could imagine myself blushing. OMG! Para akong bumalik sa pagiging teenager. Shucks naman. Napatingin ako sa aking calendar kung saan may picture ng Switzerland. Nanlaki ang aking mga mata nang may maalala. Oo nga pala. Napatampal ako sa aking noo at gumawi ang aking tingin kay Kim. Mabilis akong tumayo at pumunta sa kanyang harap. Tumingin siya sa akin habang umunguya. I've heard that Switzerland branch is looking for a Filipino secretary exchange. 6 months. I opened. Tumangu-tangu siya. Yup, what about that? Sumandal siya sa kanyang swivel chair at tumitig sa akin. This is it. Pilit kong itinago ang aking excitement. Can I? Napalunok ako nang mautal ako at ramdam ko ang panginginig ng aking mga daliri. I hope he agrees. I've been working under them for a year already, and I'm highly qualified for the position. Do you want to? Nanlaki ang aking mga mata at sunod-sunod akong tumango. Okay. Hindi ko mapigilan na hindi mapatili sa tuwa. Shucks, this is it. Here I come, Switzerland. Dahil sa galak, hindi ko na namalayan ang pinagagawa ko. I just went to Kim's side and wrapped my arms around his neck. I leaned forward and kissed his cheek. Thank you, Kim. I squealed and kissed his cheek again. Kapwa kami natigilan sa ginawa ko. Did I just kiss him on his cheek?